Hello, Victory Group. Ang word natin ngayon na pag-uusapan ay tungkol sa serenity or peace na gusto ni God para sa atin. Kagaya ngayon, paano ba magka-peace na mayroong COVID-19 pandemic? Or paano ba magkaroon ng serenity na may quarantine? Hindi tayo makapagtrabaho. Yung business natin, hindi kumikita. Hindi tayo makalabas para magbakasyon. Kunyari, mag-beach o mag-mall or kumain sa restaurant sa labas. Tapos ngayon, dahil may quarantine, lagi natin kasama ang pamilya natin, asawa at anak. So, lagi natin ngayon nakikita yung ayaw natin sa kanila. So, mas madalas ngayon ang mga heated arguments. O kaya, paano ba magkaroon ng peace kung yung economy parang bumabagsak na? Parang nawawala tuloy yung future natin. Marami tayong mga plinano na gustong gawin in the future o nawala na lahat yun. Tapos paano ngayon kaya magkaroon ng peace na nakikita natin ang gulo-gulo ng mundo. Tapos parang si God, walang ginagawa. Parang walang pakialam. Parang mas matinding problema yun dahil parang si God mismo wala nang ginagawa. So pwede bang paring magkaroon ng peace ngayong panahon na ito ng COVID-19 pandemic? So sa Bible, sa pag-aaralan natin today, posibleng-posible na magkaroon ng peace. At yan ang gusto ni God para sa atin. So, tingnan natin kung paano gagawin yan. Sabi ni God, gustong-gusto niya na magkaroon tayo ng peace kahit nasa gitna tayo ng ganitong sitwasyon. At ang paraan ay magbago dapat ang ating perspective. Meron dapat tayong change in perspective. So, kahit ngayon na meron worldwide quarantine, at may banta sa buhay ng lahat ng tao dahil sa COVID-19 pandemic, pwede pa rin tayo magkaroon ng serenity, ng peace, ng shalom kapag nakita natin na si God ay ang ating Good Shepherd. So ito ay base sa Psalm 23. So last week, napag-usapan natin ang Psalm 23 verse 1 and 2. Ngayon, verse 3 naman tayo magfo-focus. So basahin natin ang Psalm 23 verse 3. So tingnan ko lang dito sa computer. So yan, Psalm 23 verse 3. Ang sabi diyan, He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. So, ngayon, yun nga, daming problema na dala ng COVID-19 pandemic. Parang wala na tayong control sa future natin. Parang kahit na may pera tayo, hindi natin makontrol yung mga pwedeng mangyari. Kahit nga mataas ang posisyon natin sa company o sa gobyerno, parang hindi pa rin natin kayang kontrolin yung mga nangyayari sa mundo. So nakakakaba yun. Wala tayong magawa. Baka magkasakit tayo o yung iba dyan may sakit na. So nakakakaba lalo yun. Tapos yun nga, sa bahay, palagi tayong maraming mga heated arguments dahil magkakasama tayo palagi. Tapos yun nga, yung economic crisis. Parang malabo yung future natin. So last week, pinag-usapan natin yung Psalm 23 verse 1 and 2. At nakita natin dito na si God, pwede pa rin niya tayo bigyan ng satisfaction o contentment kahit na ganito yung sitwasyon natin, kahit parang wala ng pag-asa. So, ang gusto ni God nga ay mag-change ng perspective. So, imbis na sumusunod tayo sa mga sinasabi ng mundo, yung mga ideas ng mundo, wisdom ng mundo, ang sabi ni God, sa Kanya tayo sumunod as a good shepherd. So, para tayo mga sheep, susunod kay God as a good shepherd. At pag ginawa daw natin yun, doon, masasatisfy tayo kasi magaling ang shepherd, good shepherd siya, sinasatisfy niya yung mga sumusunod sa kanya, yung mga sheep. At saka yun, makokontento tayo. So ngayong verse 3, makikita natin na gusto din ni God magkaroon tayo ng peace. So hindi lang satisfied, kasi minsan kahit walang provision, pwede pa rin magkaroon ng serenity, ng peace, at saka ma-refresh yung ating soul. So yan yung sabi kanina sa verse 3. So yan yung una nating titingnang magandang balita. Kasi gusto ni God, tumingin tayo sa Kanya, yung mga maganda niyang balita,
hindi sa mga balita ng mundo na nakakakaba. Kasi yung magandang niyang balita, masasapawan yon, matatalo yung mga balita na hindi maganda sa mundo. Kaya gusto niya, tingin tayo sa magandang balita niya. Change of perspective. So yun yung point number 1 na titingnan nating magandang balita. Ang sabi dyan sa point number 1, the Lord restores our souls. Psalm 23 verse 3, yung first part. Sabi, He restores my soul. So gusto ni God i-restore yung soul natin. Actually, He restores our soul. As a good shepherd, i-restore ni God yung souls ng mga sumusunod sa Kanya. So ano ba yung soul dyan sa Bible, sa Psalm 23? Ang soul dyan, ang ibig sabihin daw niyan ay hindi lang yung feelings, hindi lang yung emotions. Ang soul is yung complete being ng tao, yung complete being natin. So meron tayong emotions, may physical body tayo, at saka may spiritual body. So si God, He restores our emotions, our physical body, and our spiritual body. Yung spiritual body, syempre, hindi nakikita yan, hindi na feel. So, pero meron tayo niyan. Kasi we are spiritual beings as created by God who is also a spirit. So, buo yan. Pagka si Jesus ang ating shepherd, He restores everything. So, yung feelings natin, kung kinakabahan tayo, takot tayo, i-restore niya yan, bibigyan niya ng peace. Pag yung physical body natin ay may sakit, i-restore niya yan para magkaroon ng healing, ng peace. And lalo na yung spiritual body natin, pag nalaman natin yung mga magandang balita ni God, ay nare-restore, lumalakas ang spiritual body natin. So, ganun mag-restore si God. Hindi lang feelings, hindi lang yung emotions, pati yung body natin, nire-restore niya, pati yung spirit natin, nire-restore niya. Gusto niyang magkaroon ng peace. Yung word nga na peace ay shalom, usually yan sa Bible. Shalom yan, buong wholeness and restoration, well-being. Yun, hindi lang feelings, hindi lang body, physical body, pati spiritual body natin. So, paano ba yan? Ano bang effect niyan pag tinitingnan natin yung mga magandang balita ni God at nagkakaroon ng peace? Kunyari, kabado tayo ngayon dahil di tayo makapagtrabaho or hindi kumikita ang business. Makakakain pa kaya tayo? So, pag tinignan natin magandang balita ni God sa Matthew 6, kagaya nung ginawa natin last week, sabi sa Matthew 6, verse 31, Therefore, do not be anxious, saying, What shall we eat? Huwag daw tayo kabahan na hindi tayo kakain. Or what shall we drink na wala na tayong inumin? Or what shall we wear? Wala na tayong maisuot. So, hindi natin kailangan problemahin daw yan. Kasi sabi sa verse 33, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, si God na daw ang magbibigay sa atin ng mga yan, ng mga kailangan natin. So, habang ngayong may pandemic, hindi tayo makakalabas para magtrabaho o hindi tayo makapag-business, ay si God na ang nagbibigay sa atin. Basta tayo, sumunod daw sa Kanya. Siya ang gawin nating good shepherd. At siya yung magsasabi sa atin paano tayo kikita. Kagaya ngayon, online na halos lahat ng tao. So malamang, bibigyan ka ng ideas ni God paano kumita sa online. Paano siguro i-convert yung business mo into an online business. So maraming pwedeng gawin si God para bigyan tayo ng mga kailangan natin during this pandemic at saka during this quarantine. Tapos, minsan naman, iisip natin, ang daming kulang ngayon. Hindi kaya maubusan si God? Dami nating humihingi sa Kanya. Pag tinignan natin ng magandang balita sa Psalm 24, sabi niya, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So lahat ng mga kayamanan sa buong mundo, kay God daw yan. Hindi siya mauubusan. Kahit ihati-hati niya sa lahat ng tao, lahat ng gold sa buong mundo, lahat ng silver, lahat ng lupa, ang dami pa rin. Sobra-sobra yan. Hindi tayo mauubusan. Hindi mauubusan si God. Eh kahit mauubos yan, kayang-kaya niyang mag-create ng bago from nothing. Ganon klase yung shepherd natin. Sumunod lang tayo sa kanya, tingnan natin yung ganyang mga magandang balita at mawawala bigla yung mga worry natin, yung anxiety natin, mawawala kasi alam natin
kung sino ang good shepherd natin at sino ang God natin. At siya pala ay may maari ng lahat, di siya mauubusan. At gusto niya ibigay sa lahat ang lahat sa atin. Hindi tayo kailangan mag-worry. Si God ba ay namimili ng bibigyan? Di ba? Bakit sila binibigyan? Ako hindi. Madamot ba si God sa akin? So, may sagot din yan sa magandang balita. May magandang balita si God na pwede natin tingnan na magsasagot niyang worry na yan. Sa Romans 8, sabi dyan, Romans 8 verse 32, since He did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, won't He also give us everything else? Kung binigay nga ni God, si Jesus Christ ang only Son niya sa atin, madali niyang ibigay yung lahat ng kayamanan niya sa atin. Hindi niya yon ipagkakait, hindi siya namimili, lahat ng anak niya ay kayang-kaya niyang bigyan. Hindi nga siya nauubusan. Diba? So, yun. So, ang isa pang worry, di ba, ay paglalabas tayo, baka magkasakit tayo. So, may magandang balita din against that balita ng mundo na baka magkasakit tayo. Hindi tayo kailangan matakot dyan. Anong balita ni God? Sa Psalm 91, di ba, pinag-usapan natin to last week. Verse 2, I will say to the Lord, my refuge. So, si God daw ang refuge ko, my fortress. Si God ang fortress ko. My God in whom I trust. Trustworthy siyang refuge, trustworthy siyang fortress. For He will deliver me from the snare of the fowler. Hindi tayo matatrap. And from the deadly pestilence. Hindi tayo tatablan ng COVID-19 dahil mayroong fortress around us. Si God mismo ang nagpo-protect sa atin, nagsishield using a whole fortress. So, hindi tayo tatablan ng COVID-19 or any other sickness or disease. Kaya hindi tayo kailangan nababahala. Paglalabas tayo at baka tayo mahawa o magkasakit. Diba? Plus, meron ding magandang balita kung nagkasakit ka na, kung meron ka ng COVID-19. Ang sabi ni God, ang balita niya, by Jesus' stripes, you were healed. Tapos na, binigay na ni Jesus ang healing sa iyo. So, i-receive lang natin yon para ma-heal tayo. Sabi sa 1 Peter 2:24. At saka si Jesus, hindi rin yan madamot sa healing. Si God, hindi madamot sa healing. Pag binasa natin ang Bible sa buhay ni Jesus, lahat ng lumapit sa Kanya for healing, hinil niya. Wala siyang pinaalis na hindi niya hinil. Lahat hinil niya at lahat instant. Healed kaagad nung kinuman niya na ma-heal. So, isa pa yan, sinabi sa Psalm 103, verse 2 to 3, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. So, benefits daw natin, tayong mga sumusunod sa Good Shepherd kay Jesus, na hinihil tayo palagi from all our diseases. Ganun ang Good Shepherd. Ayaw niyang may sakit ang mga sheep. Lalo na kung tatay natin yun. Diba tatay natin si God? Ayaw ng tatay na may sakit ang anak. Lalo na si God. Ayaw niyang may sakit ang anak niya. Tayo yun. Lalo na kung kaya niyang i-heal. At hinil na niya, sabi sa 1 Peter 2:24. So, hinil na tayo. Binigay na yung healing. Tanggapin natin by commanding our body to be healed by the power na binigay ni Jesus sa cross. O yan. So, kahit magkasakit, heal naman tayo ng Good Shepherd. So, hindi na tayo kakabahan. Magkakapis tayo kahit merong COVID-19 pandemic. So, another one na balita dyan, ito, paano, kunyari, kabad tayo dahil, paano yung future ng pamilya ko? Parang wala ng pag-asa dahil sa bumabagsak ang economy. Or, parang tagal ng cure, wala na yung business ko, hindi na kumikita. So, sabi sa John, chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. So, yung mga nagsisteal, nagkikill, nagde-destroy ito, yung mga nag-cause niyan, hindi si God. Hindi si God ang nag-cause ng COVID-19, etc. It's the thief. Yung thief na pinag-usapan dito ay yung kalaban, yung mga evil people, o kaya si Satan mismo, yung demons mismo. Sila ang nagko-cause niyan. And then, sabi ni Jesus, I came
that they may have life and have it abundantly. Sinecure na ni Jesus yung buhay natin. And abundant life ang gusto niya for us. Even yung eternity natin, sinecure na ni Jesus. Nung naniwala tayo na binayaran na niya lahat ng sins natin doon sa cross. So, secured na eternal life and abundant life pa simula ngayon. And then, kahit natutulog tayo, alam mo ba na may magandang balita si God na hindi ka maagrabyado, hindi ka mahaharm. Pwede mong kunin yung promise ni God na habang natutulog ka, ay okay ka pa rin at magiging prosperous ka pa rin habang natutulog. So, makakatulog tayo na mahimbing kahit na mayroong ganitong sitwasyon ngayon, quarantine at saka pandemic. Sabi sa Psalm 121, sa simula verse 2, My help comes from the Lord. O, tinutulungan daw tayo ni God. Verse 3, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. So the Lord will keep you from all evil. He will keep your life. So si God, kahit na natutulog tayo, hindi siya natutulog. He continues to protect us. He continues to keep our life. He continues to make sure na yung future natin ay okay, abundant, prosperous, at maayos. So kahit ganyang masama yung sitwasyon natin, nasa gitna tayo ng hindi magandang sitwasyon, kaya pa rin natin makatulog ng mahimbing. Pwede pa rin tayong merong peace kahit gabi na at kailangan ng matulog. Isa pa, tingnan natin. Sa John 16 verse 33. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. So gusto ni Jesus dito, ay sabi niya, ako, na-overcome ko na yan, lahat ng kalaban sa world. Kayang-kaya ko pa yung protektahan. So, in me, you may have peace. So, kailangan lang natin ay sumunod sa Kanya, dumikit sa Kanya, makinig sa Kanya, laging in His circle of protection. Kasi dito sa loob, ay protektado tayo ni God, mayroon tayong peace. Pag umalis tayo sa circle of protection, yung Kanyang pagsunod, di tayo sumusunod sa Kanya, nasa labas na tayo, hindi na tayo nasa flock niya, ay doon tayo nangyayari. Nawawala yung peace natin or madaling mawala yung peace natin pag nagkaroon ng kalaban, pag nagkaroon ng problema doon sa labas. So kaya gusto ni God, yan, sabi niya, lapit ka sa akin, dikit ka lang sa akin, sumunod ka sa akin. Para meron tayong peace palagi. So kahit nakikita natin magulo sa labas, dahil nandyan yung good shepherd natin, lagi tayong binabantayan, inaalagaan, magkaka-peace tayo. Tapos ito pa, sabi sa Deuteronomy 31:6 or Hebrews 13:5, He will never leave us nor forsake us. So kunyari, sumusunod tayo sa kay God, sa Good Shepherd. Tapos biglang nawala tayo, hindi tayo sumunod. Meron tayong ibang nakita, pumunta tayo doon, hindi na tayo sumunod. Sabi dyan, God will never forsake us. Hindi niya tayo iwan umiwalay ka, umalis ka, di bahala ka sa buhay mo. Hindi ganun si God. He will never forsake us. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya sa Luke 15:4, He will leave the 99 just to look for the lost one. So kung tayo man ay napahiwalay, hindi tayo sumunod, hindi tayo pababayaan ni God, hahanapin tayo ni God. Hanggang makita niya tayo, tawagin niya tayo, pag sumunod tayo, makakabalik tayo ulit sa kanyang circle of protection, sa kanyang flock. So magkakaroon tayo ulit ng peace, protection, and provision ng ating Good Shepherd. So ang galing nun. Sumunod tayo, lagi tayong at peace. Pag nawala tayo, pwede pa rin tayo maging at peace kasi hahanapin niya tayo para makabalik tayo ulit sa kanyang flock, sa kanyang protection. Di ba ang galing ni God? Kung ganyan ang alam natin, tiniting natin ang magandang balita ni God, hindi tayo kakabahan, hindi tayo matatakot. Kaya gusto ni God, change of perspective, tumingin sa kanyang magandang balita. At yung mga balita ng mundo, masasapawan yan. Matatalo yan ng mga magandang balita ni God.
Ang isa pang magandang balita dito, Matthew chapter 11 verse 38, 28. So titingnan natin ano ba sinabi dito. Matthew 11:28, sabi diyan, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." So kitang-kita natin na si Jesus, si God, lagi tayong tinatawag na sumunod sa Kanya para magkaroon tayo ng rest, magkaroon tayo ng serenity, magkaroon tayo ng peace. So kung nagpaalaga tayo sa Kanya, kung sumunod tayo sa Kanya, pumunta tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng peace kahit ganyang kagulo na yung mundo natin. At isa pa, sabi sa Isaiah 54 verse 10, "For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you." Kahit daw nagkakagulo na yung buong mundo, nawawala na yung mountains pati hills, mahal pa rin tayo ni God. Hindi natin iisipin na, nako, pinabayaan na tayo ni God, nagkakagulo na yung mundo, walang ginagawa si God. Hindi. Steadfast pa rin ang love ni God for us. "My covenant of peace shall not be removed," says the Lord. So si God gusto pa rin ng peace pag nagkakagulo ang mundo. At kaya niyang ibigay yan if we change our perspective and make God our shepherd. And yung second point natin na titingnan ngayon, point number 2, the Lord leads us in the paths of righteousness. So una, He restores our souls. Ngayon, the Lord leads us in the paths of righteousness. Diyan, sa Psalm 23 verse 3 pa rin, sabi diyan, "He leads me in paths of righteousness." So anong ibig sabihin nito? So kanina, gusto ni God magka-peace tayo, so binibigyan niya tayo ng peace pagka nalaman natin yung magandang balita. Ngayon naman, He leads me in paths of righteousness. Ang shepherd kasi, nililid niya yung mga sheep sa the right path. So, ibig sabihin, mayroong wrong path. So, ano ba yung mga wrong path? Yung mga wrong path, yung mga bangin. O kaya yung maraming thorny bushes na pwedeng maipit yung sheep at saka mawala na, biglang maiwan. O kaya yung mga maputik na didikit sa wool, so magkabuhol-buhol yung wool, ang hirap alisin ng mga dikit-dikit, mga putik. So dumi-dumi, magkakasakit siya yan, magkakaroon ng mga insekto yan, so mamamatay ulit. So yun yung mga wrong path. Yung right path are paths of righteousness, yung away from harm. And also ngayon, gusto ni God, magkaroon tayo ng right standing with God, righteousness. Righteousness with God. So, right standing with God. Yan yung ginawa ni Jesus sa atin. Makikita natin yan, ginawa niya yan nung bumaba siya from heaven at nabuhay dito sa mundo, kagaya natin as tao, as humans. So, na-feel niya lahat ng mga problema natin, na-feel niya yung init, yung hirap, and then, nagpa-sacrifice siya, siya ang pinurusahan para sa ating sins, para hindi na tayo parusahan ni God. At nag-resurrect siya, proving na bayaran niya lahat ng kaparusahan para sa sins natin. Kinuha niya. Ay, wala naman siyang sin. Kaya siya nag-resurrect from the dead kasi wala siyang sin. So, magandang balita din yan na nasa Bible. Example ay sa Romans chapter 3, verse 21. Sabi, "But now God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law." So verse 22, "We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes." Kahit sino ko pa, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. But God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this to Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. For God present Jesus as the sacrifice for sin. People are now made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. So lahat daw tayo nung naniniwala sa ginawa ni Jesus Christ, nagpamatay siya sa cross, siya na yung pinanish for our sins, doon tayo daw ay naging made right with God. So He led us to
righteous paths. Okay na ang standing natin with God. Hindi na tayo kaaway ni God, meron na tayong peace with God. So, ang galing niyan. Si Jesus lang ang nakakagawa niyan. At pag alam natin yung magandang balita na yan, alam natin na we are now safe in God's hands. Hindi na tayo kaaway, we are saved by God. Plus, sabi sa John 1, so hindi lang tayo saved, meron pa tayong isa pang magandang balita sa John 1 verse 12. But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. We are reborn not with physical birth, but a birth that comes from God. So we are now children of God. Hindi lang tayo sinave, hindi lang tayo sinama sa kanyang protection, circle of protection, kingdom. Ginawa pa tayong mga anak. And pag anak ka, heredero ka din. Lahat ng meron si God sa kingdom niya, sa heaven, sa earth, sa universe, ay heir ka doon. Hahati ka doon. So lahat ng meron si God, meron ka na din. So assured, insured na ang future mo dahil sa ginawa ni Jesus sa cross. Sigurado na maayos ang eternal life natin. Pero simula ngayon, meron na rin tayong abundant life, eternal life. And lahat yan ginawa ni God through Jesus Christ on the cross. And ang isa pang gusto ni God na gawin sa atin yan, ay magkaroon din tayo ng right standing with other people. Sabi ni God sa Titus chapter 2, verse 11 to 12, For the grace of God has appeared bringing salvation for all people. So si grace of God daw nag-appear, so si Jesus yun. Si Jesus nagbigay ng salvation sa lahat sa atin. And dahil doon, it trains us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, ngayon na. So dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, ay kaya daw natin maging matino, magdo ng godly things, magdo ng righteous things, para maging right standing din tayo with other people ngayon dito in the present age. Hindi lang sa heaven, pero ngayon na natitrain tayo ng pag nakatingin tayo doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Kasi matindi yung ginawa niya is pinorgive niya tayo ng sins kahit ng kulit-kulit natin. Minsan nga, tumatakbo pa tayo kay God. Yun nga, lumilihis tayo, hindi tayo sumusunod kay God. Mas habol ng habol si God sa atin, tayo takbo pa layo. Pero habol pa rin si God and He still saved us. Nagpakamatay pa nga siya sa cross dahil mahal niya tayo. Pag nalaman natin yun, di kayang-kaya din natin mag-forgive ng ibang tao pag kami atraso sila sa atin. Kasi nga tayo, ang laki ng atraso natin kay God, finorgive tayo. Sino pa tayo hindi mag-forgive? So tingin lang tayo tingin sa ginawa ni God for us, sa mga magandang balita niya. At automatic, natitrain tayo na gumawa din ng tama, ng maganda sa ibang tao. Hindi na kailangan tayong pilitin para gawin yun. Ang galing, di ba? Ganoon ang klaseng God meron tayo. Naapektuhan niya yung sarili natin, kakaroon tayong peace, plus naapektuhan natin yung ibang tao para magka-peace din sila. So, nagkaka-peace daw tayo dahil nire-restore ni God ang ating souls at He leads us to paths of righteousness. And yung point 3, sabi dyan, ay, nasa ba yung point 3? Yan. As we follow our shepherd's lead, our lives become a testimony of who the Lord is. So, sabi dyan sa Psalm 23 verse 3 pa rin, so, yun, ginagawa niya, He restores our soul, leads us to passions for His name's sake. Para daw sa pangalan ni God. So, ang ibig sabihin yan, kasi yung pangalan ni God ngayon, medyo pangit sa mga hindi naniniwala sa Kanya sa mundo. So, tingin nila kay God ngayon, parang walang pakialam, hindi tayo mahal. Ang lakas mo nga, almighty ka nga. Pero hindi mo naman kami hinihil, hindi mo naman inaalis yung COVID-19. Diba? So, ang tingin nila kay God, walang pakialam. Nandun lang sa taas, tumitingin sa baba. Siguro, pangiti-ngiti nga yan kasi kayo, kaya ganyan nangyari tuloy sa inyo. So, may mga iba-ibang tingin ng
mga tao ngayon kay God na hindi maganda. Kaya sinabi diyan, for His name's sake. Pagka nagkaroon tayo ng peace dahil sa magandang balita ni God, kahit na ganyan yung problema sa mundo, pag nakita yan ng ibang tao, magbabago ang tingin nila kay God. Magbabago ang pangalan ni God sa kanila. Kasi magtataka yan, bakit ikaw, nakakatulog ka pa rin ng mahimbing? Eh, wala ka nang kita, wala ka nang trabaho. Hindi ka makalabas para makapagtrabaho. Tapos yung economy parang hindi nagbabounce pa. Bumabagsak pa. Paano ka nagkaka-peace? Paano ka nakakatulog? Tapos pag kwento mo, eh kasi si God, ang bahala sa akin. Siguradong He takes care of me and my family. Kahit tulog ako, hindi siya natutulog. Lahat ng kayamanan sa mundo kanya at kaya niya ibigay yun sa akin dahil ako'y anak niya. Pag nakwento yan sa ibang tao, nakwento mo dahil nakakatulog ka na mahimbing, meron kang peace. Ayun, nag-iiba bigla ang tingin nila kay God. Kasi gusto rin nila ng ganun, na magkaroon ng peace. Magulo na nga yung mundo, gusto nila, sila, hindi kinakabahan. Gusto nila, sure pa rin sila sa kanilang future. At tayo yun, nagkikwento sa kanila. At tuloy, nagbabago tuloy yung tingin ng mga tao sa kanya. Nag-iiba yung pangalan ni God sa kanya, sa kanila. Nagiging maganda ang tingin nila kay God. And that is dahil meron kang peace na galing kay God. For His name's sake. Kaya ginagawa ni God lahat to para sa atin dahil mahal niya tayo. Plus, pag nakita ng ibang tao na mahal tayo ni God, gusto nila ay meron din sila nun. So, nang papago ang pangalan ni God, nagiging maganda, which is dapat lang, God nga siya, loving God. So, nagiging totoo na loving God siya sa ibang tao dahil nakikita nila na mahal tayo ni God, tapos minamahal natin sila, minamahal natin ang isa't isa sa church. Ayan, nagbabago ang pangalan ni God. Ang galing, ano? Dahil sa gustong ni God na alagaan tayo, dahil mahal niya tayo, at sinigurado niya lahat ng ating future, hindi tayo kailangan kabahan. Protektado tayo, provided tayo. Yun ang magbabago sa mundo. Mag-iiba yung tingin nila kay God. So, yan yung word natin for today. Kung meron kayong comments or meron kayong tanong, so pag-uusapan natin ngayon yan. And then, pag-usapan na natin yung application at saka mag-pray tayo.